Mga kapasyon, magandang araw. Huwag galoing manood, pag-subscribe sa aking YouTube channel. At linggo-linggo po'y mabibigay ako ng dagdag kaalaman para sa ating, especially sa ating mga backyard racers na gusto matuto, gusto maragdagan yung kaalaman sa pagmamanok. Maraming salamat. Kita-kits tayo, mga kapasyon. Magandang araw mga kapasyon. Isa na namang episode sa ating Inilog Farm segment. At ngayon, tutok tayo sa mga weather na ganito. Kung makikita nyo, lahat ng area sa buong bansa ngayon talagang apektado sa low pressure, grabing ulan, may kasama pang baha at habagat. Kaya kung titingnan natin, lahat na mga nag-aalaga ng manok ngayon, medyo kinakabahan. Kasi ulan buong araw, ulan buong gabi. Grabe. Pag ganyan ang sitwasyon, lalo na po tuloy-tuloy sunod-sunod ang araw na talagang ulan na ulan, delikado. Kahit naka-cord yan, kahit sabihin natin nakatago yan sa mga tipis, delikado pa rin yan. No? Kasi pag gabi, alam naman natin, hindi yan bababa. Nakapatong yan sa mga tipis, kahit ulan ng ulan. Kaya delikado, kinabukasan, basang-basa sila. Mas lalo na yung mga mga sisiw nasa kanilang mga range area. Lalo na especially sa mga backyard na yung mga sisiw kasama sa mga inahin, pag-alagala or minsan tinanggalan ng inahin, mga sisiw na lang ang gumagala. Kaya delikado sila, lalo na pag hindi sila makapalapit sa mga barn, sa mga kulungan, o kaya na pwede nilang masisilungan during sa tiding ulan. Of course, kasama na rin ang tiding araw. So pag ganito, walang sabihin natin eksperto pagdating sa matiding ulan. Kahit na medyo healthy yung manok natin, kahit naka-cord yan, tatamaan pa rin. Gugulat ka lang, kasi nung kunin mo siya, i-spar natin, oy, may basa sa ilong, mag-uumpisa na pala, pumasok si chronic respiratory diseases. Hindi lang yan, pag mga sakit na respiratory problem like mycoplasma, chronic respiratory diseases, coryza, Haemophilus gallinarum, tsaka yung fowl cholera, yung Pasteurella multocida na bakterya. Yan ang mga common na mga respiratory diseases or respiratory problems na umatake sa ating mga manok. Kasama na rin, hindi lang respiratory, pati na rin digestive. Kasama na rin si Salmonella pulorum. Kasama na rin dyan si Colibacillosis na ang causative agent is E. coli. So maraming problema ang umatake, lalo na ulan ng ulan. Tsaka tingnan natin mga kapasyon na yung mga lugar natin walang stagnant water, especially doon sa range area. Kasi pag may stagnant water, tuwing umulan, paglabas ng mga sisiw, minsan hindi na sila pumunta doon sa water na iinom, kundi kung saan-saan lang umiinom sila. Basta may stagnant water, delikado po yun. Karamihan, based on my experience, after 3 to 4 days, nakainom sila doon sa mga water, especially sa mga stagnant water. Nako, matinding problema ang may encounter ng ating mga kapasyon. So today, mayroon tayong produkto na nandito. Ito'y pinakamagaling na produkto mga kapasyon. Ang tawag natin nito ay Kinomax Ciprofloxacin 10% soluble antibacterial. Ito'y broad spectrum, gram negative, gram positive. Lahat ng problema ng respiratory problem, especially sa mga naka-cord or naka-range, including sisiw at problema sa mga bituka, kayang tanggalin sa ating Kinomax. No? Napakagandang gamot po ito. Paano ibigay? Pag sakali may nakikita kang mga problema na, may mga sipon na, tanggalin, kunin lahat ng mga na may sipon, yung sipon, pisik at halak, kahit naka-cord pa yan, dapat ilagay doon sa area natin kung saan lahat ng mga may sakit na punta doon. Parang quarantine area natin. Tapos, lahat ng nandito sa paligid,
lahat na naka-range na tingin mo wala pa problema, magbibigay na tayo ng antibiotic Kinomax. 10%, ito'y 10% ciprofloxacin. No? Napakaganda nito. Ito'y Kinomax ang pangalan. Napakagaling sa lahat ng mga sakit, especially bacterial. So, paano? Pag prevention, bibigay lang tayo ng kalahating kutsara or 1 teaspoon per gallon. Ihahalo natin sa 1 galong tubig. Like ganito. No? Tandaan nyo, ang kulay nito, blue. Kung sakaling gagawin natin siyang treatment, pwede 1 kutsara para sa 5 to 7 days na gamutan. Pag prevention lang, 1 kutsarita o kalahati ng kutsara para sa 3 araw. Lalo na ngayon, ulan na ulan. Ang importante mga kapasyon na hindi tayo mamumblima pagdating ng araw na grabe na ang problema sa ating farm. Pinakakumong problema is sipon, pisik at halak, kuraysa at foul cholera. Yan ang pinakakumong problema, especially pag tag-ulan. Of course, nandiyan na rin si Colibacillosis, Cusbei coli, and yung white bacillary diarrhea, Salmonella polo. So yan po mga kapasyon, ito'y ibigay natin sa lahat ng mga naka-cord. No? Pwede tayong magbigay sa kanila. Or itong 1 galon, pwede rin ibigay na sa range. No? Importante dyan, kung sakaling hindi pa siya treatment, prevention lang, pwede sa umaga ka lang magbigay. And afternoon, pwede na plain water or Electrogen D+. Ganun po ang pagbigay natin ng antibiotic. If in case may tama na, gamutan na talaga, buong araw ka magbigay sa kanila ng Kinomax at 5 to 7 days. Ayun, tandaan nyo mga kapasyon, isa na namang segment na nakakatulong sa ating mga backyard racers o even small time breeders, no? Nakakatulong itong mga tips na ibinibigay natin dito sa ating Inilog Farm Management. Magsasalin, pwede ito ibigay natin mga kapasyon sa mga manok kung sakasakaling may mga problema, no? Ito sa paligid. Ito yung mga bagong bagong pungos, no? So kailangan din nila ng mga antibiotic para mas mabilis na humilom yung mga sugat. So yan po mga kapasyon, isa na namang segment sa ating IFM. Huwag kayong bibitaw sa susunod nating episode. Marami na naman tayong pag-uusapan. At of course, special to dahil alam naman natin, grabe tindi ng ulan. Diba? Sa ibang lugar may matindi pang bagyo. Hopefully, wala munang papasok na bagyo sa dating ng September. Kasi pag bare months, delikado mga bagyong papasok, malalakas. No? Tandaan natin yan mga kapasyon. So, maraming salamat po. Thank you.